May mga questions ako, sir, about yung mga pinagdaanan mo. Kasi, ayokong sabihin na naiintindihan ko yung pinagdaanan mo. Kasi never ko maiintindihan yan. I'm not from, alam mo yun, parang iba yun eh. Mhm. Ang daming pwedeng magsabi na, alam mo, ang dami kasing nagsasabi na tumutulong sila, nag-empathize sila. Pero sa perspective ko kasi is, hindi nila pwede sabihin yun eh. Mhm. Kasi hindi sila yung nagsa-sidecar, hindi sila yung dumadaan sa Quezon Ave at naghahanap ng bagpag doon para lang maitawid yung Mhm. pang-araw-araw, di ba? Parang ang daming maling perspectives pagdating sa ganitong klaseng pamumuhay. Mhm. And hindi ako magkukunwaring sasabihin ko na naiintindihan ko yung pinagdaanan mo, tutulungan kita, blah, blah, blah. Hindi ako ganun. Alam ko na this is something na kailangan mong pagdaanan para malaman mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun para sa'yo, di ba? And nung sinabi mo na yung nabenta mo yung first painting mo at sinabi mo na meron pa palang ibang klase ng pamumuhay na pwedeng ma-achieve, para sa akin, at that age, ako never ko natanong yun sa sarili ko na may iba pa palang klaseng pamumuhay kasi namulat ako na marami ng options na available for me. Mhm. Namulat ako na may teachers, may bankers, may kumbaga nasa part ako ng society na may available options na nakalatag sa'yo. 'Di ba? Hindi yung not like yours na nakita mo yung AirPods mo na ito yung ginamit na paraan para mabuhay kayo. And I think during those times din, hindi ko ma-imagine na, 'di ba, kung paano yung day-to-day mo. And kunwari sa akin, I'm going to try to compare myself na with what you're going through kasi yun nga, I would try to understand lang. Mhm. And magiging unapologetic din na ako dito. And malamang yung mga tanong ko sa mga viewers, magmumukhang napaka-privileged kong tao. At hindi ako mag-apologize doon kasi tinabaho naman ng parents ko yun na mabigay itong buhay na to sa akin eh. Correct. And yun nga, hindi nila kasalanan yun, hindi ko rin kasalanan yun, the same way with yours. Yung sa akin lang is, I want to try to understand where we're both coming from para alam mo yun, may grounding, may conversation na mangyayari. Mhm. And of course, lahat to babagsak doon sa art. And yung goal natin of utilizing yung talents natin as artists para maangat doon sa buhay na yun. So malinaw yun And hindi ako mahihiya kung sa tingin ng mga tao dito is privilege ako. Totoo yun. Englishero din ako. Yeah. Yeah. So yun iaanuhin ko lang, for purposes lang of comparisons and for purposes lang of seeing kung, alam mo yun, kung nasaan kung ano yung perspective ng kada isa. Nung bata ako, malinaw na sa akin na gusto ko maging artist. Siyempre, yung mga sinasabi ng mga magulang ko noon and hindi naman nila kasalanan to is maging arkitekto. Mhm. Mahilig kang mag-drawing, magiging architect. So, meron ka na agad options, di ba? Yung dreams mo as a young person, meron ka na kaagad options, di ba? With yours ba, what was it like? Meron bang ganun na aspect? Kasi grade 4, grade 5 nakitaan ka na ng talent eh. First year naalala ka ni Sir Sena na enough na nung first year college ka, binigyan ka ng opportunity to assist dun sa mga classes niya. So, ganun ka nakagaling at a young age. Siguro. Diba? Based on the timeline, so, sir, what was it like growing up ba na yung parents mo ba or meron bang support groups of other people na nagsasabi na ituloy mo yan, maging arkitekto, magaling kang magaling kang artist, magpintor ka or something. Meron bang ganun nangyari din sa Si tatay talaga. Yung kinilabot. Si tatay kasi nung first year, lagi niya akong tinatanong, nung nagkaisip ako, talagang nagdo-drawing talaga ako. Hindi ko maalala yung sarili ko na hindi ako nagdo-drawing nung bata pa ako. So nung nag-try ako mag-drawing, grade 1, doon may nag-iikot yung teacher nga namin kung sinong interesado, taas kamay. Ako si taas kamay lagi eh. Lagi ako nagpipresenta. So yun, drawing talaga. So bata pa lang ako, grade 1.
talagang gusto ko ng mag fine arts. Lalo nung sa aming school paper, na-feature ako, grade 6 yata kami, grade 5. Sama ko rin si Weng doon sa journalism club. So na-feature ako doon, natabi ni tatay. Tuwan-tuwa ako nung matabi ni tatay kasi nakalimutan ko na yung mga sagot ko sa interview na yon, sa feature na yon, sa article na yon, na sinabi ko ron, grade 5, grade 6, fine arts talaga yung gusto kong kurso. Tapos sumasali pa ako ng mga competition nung time na yun. Nananalo naman ako. Mga Minsan hindi, poster making, gano'n. So, yun, nag-start yung yung pagsali ko sa mga contest. Dumadagdag din yung yung confidence mo sa pagsali ng contest tuwing mananalo. Siguro yung 'di ba minsan yung may bata na nadi-discourage. Ako talagang laban ako eh. Kahit na matalo. Parang wala naman sa akin yung Parang gusto ko lang talaga mag-drawing at magpinta. Masaya talaga ako dun eh. Kung meron man akong ibang kurso, lahat may drawing. So una, gusto ko fine arts. Tapos kung meron pang pangalawang kurso, hindi uubra yung fine arts, architecture. Kung hindi, engineering. So yun yung nakuha ko dahil wala man akong ibang option nga. Nung tinanggihan ako nung scholarship ko nung time na yun. So nag-engineering ako kasi walang bayad sa City College of Manila eh. Tapos mostly ng classmates ko nung high school, engineering. Kasi batch 99 kami, so millennium yung 2000. Puro computer related yung mga course na nakuha ng mga kaibigan ko, mga kaklase ko. So, yun pa yung time ng Y2K. Y2K, millennium. Diba, malaking issue yun dati, di ba? Oo. Pero may time ba na naisip mo na kung pinangakap mo talaga mag-fine arts dati, tapos hindi nabigay ng scholarship yun sa'yo, totally ba give up mo na yun? Nung time na yun, nag-engineering ako kasi si nanay, yung nakafocus kami dun sa paghahanap buhay. So parang akong pangalawang tatay kasi wala, hindi ko na ma-achieve yung yung course. So focus na lang ako sa pagtulong sa hanap buhay. Meron yung foundation, nag-a-assist ako doon para magkaroon din ng incentives. Kasi pag nagpe-paint ka doon, yung hand-painted t-shirt sa Erda Sabana, nagkakaroon ng incentive. So may mga classmate din ako ng high school na isama ko ron. So para meron rin kami mga baon-baon nung high school. So yun, yung background nung foundation. Tapos yung foundation na yan, kaya maganda siya kasi pinagtitraining nila kami ng para sa paglaki namin, pag college, tinitrain nila kami. Halimbawa, sa mga training workshop, gender sensitivity, mga ganon. Unleashing your highest potential, yung mga example ng mga workshop na training na inatinan namin. From yung understanding ko kasi doon sa pinento mo sa akin was, may dumating sa point na kung hindi mo na-meet si Sir Sena nung college, tapos mag-quit ka rin ng engineering eh. Kasi kailangan mong suportahan yung ipas mo sa pagkita, di ba? And para masuportahan din yung ibang mga kapatid mo. So during that time ba, completely inisip mo nang hindi ka na mag-fine arts? Oo. Mangangalakal ka na lang? Mangalakal o magtrabaho o mag-sidecar nung time na yun. So may time nga na hindi na, syempre nung time na ganun, hindi na ako nakakasali ng competition. Pero may mga times nung sumasali akong competition, syempre masaya kami kasi pag nanalo ka, one time, pinambili ng washing machine yung pinanalo ko sa Museo Pambata. Yun, tapos meron pa yung parang scholarship na ibinibigay sa'yo na yung cheque ay buwan-buwan mong kukunin sa ganito. Ganun, may mga ganun. So during that time pala na sinasabay mo lahat, pati pagpipinta, pinagsabay mo din competition kasi nanggaling na kami kay Mr. Sena, mas natutunan na namin dun paano mag-compose, magkulay, mag-render, mag-drawing. So mas formal na yung yung natutunan namin. Tsaka mas matured ka na kaysa nung elementary. So iba na rin yung yung appreciation mo ng arts. Okay. Talagang pinagsabay mo lahat, in a way, in a way, yung Grabe. And as in, grabe, hats off sa'yo.
Hindi ko alam kung ano tatanungin ko pa. Parang puta, ang hirap nung shit na yun, man. So, Parang ano, hindi ko naisip na parang mahirap siya. In a sense na compare ko dun sa buhay namin sa Smoky Mountain na mga masura. Kasi nag-enjoy ako dun nung time na nandun ako kay Mr. Sena eh. Natutunan ko kung paano yung maliliit na bagay. Halimbawa, may batang nakatapon ng pintura. Nandun yung magulang. Yung mga simpleng ganun na tumitimo sa isip ko eh. Yung kunyari natapon yung pintura sa lugar namin, papaluin eh. Pero doon natutunan ko, oh, it's okay. It's okay. Yeah, it's okay. Ganun. So, yung mga maliliit na bagay na yun, sabi ko, ba't iba sa amin? So, parang naging lang ako, observant ng mga ganun. So, yung mga maliit na bagay na yun, natututunan ko rin. Kaya sabi ko nga, ibang klase, may iba pa palang pamumuhay, di ba? Yun, yung mga ganun.